Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. Totoo ba na sinabi mo yon? Ang anti-Duterte forces dapat ngayong 2026 magkaisa na. Pag hindi nagkaisa ngayon, wag nang mag-usap ng 27-28. Totoo ba yon? Well, sinabi ko na kailangan magsimula na mag-usap, hindi kinakailangan mag-unite, pero ang mahalaga, isa lamang ang kandidato. No? Dahil kung, halimbawa, itong lumalawak na anti-corruption movement, naghahanap na ng leader. Sinong leader? Hindi pwedeng manggaling sa Marcos camp yung leader. No? Hindi rin pwede manggaling doon sa mga independents katulad ng Tulpo. No? Saan manggagaling yan? Sa mga pinklawan. Ang problema, hindi pa nagle-level up ang mga pinklawan leaders para pamunuan yung lumalawak na anti-corruption movement na yan. Yun yung ibig ko sabihin. No? Kailangan yung ating mga kaibigan ay mag-scale up na. Ngayon, hindi sa 2027. Dahil hindi siya business as usual. Ang business as usual, attorney, ay maghintay tayo hanggang last minute. Dahil baka kung maaga tayo magpasya, magulpi tayo, madurog tayo. Meron kang malaking anti-corruption movement na magpoprotekta sa iyo. Meron kang lumalaking youth movement, Gen Z, millennials, no, na nagsisimulang mag-assert ng kanilang kapangyarihan. More than 60% ng botante sa 2028 manggagaling sa Gen Z at saka millennials, sa mga bata. Naghahanap yan ng leader. Naghahanap yan ng leader. So yun ang sinasabi ko. Kailangan may tumayong leader dyan ngayon. At tapatan si Sara. Dahil si Sara, zero-sum game na siya. Kaya nagpakilala siya ng maaga na presidential contender. At nananatili siyang mataas dahil wala naman nakikita yung mga tao na tatapat sa kanya. Kailangan meron nang makita ang mga tao na tatapat sa kanya. Or else mananatili siyang mataas. Diba? Yung takot ng mga iba na masyado pang maaga, yun yung ibig ko sabihin na business as usual. Yung tingin ng mga iba na wag muna nating banatan ang ating mga kapwa senador. Later na. Yun ang sinasabi kong business as usual. Yung mga dating calculation sa kampanya na later na tayo mag-consolidate ng kandidato labang kay Sara, yun yung ibig ko sabihin na business as usual. Kinakailangan hindi business as usual. Kinakailangan ng isang disruptive leader. Kinakailangan ng mamumuno na leader dito sa lumalaking anti-corruption movement. Yun yung hindi business as usual. So, ngayon banal, mayroon na bang sa part natin sa oposisyon, sa kakamping, sa mga sa mga tinatawag ni ang term na ginagamit ni dating Senador Sonny Trillanes nung ginist ko, middle forces. Middle forces na yung term niya. Sabi ko, MFs yan . Sabi niya, yung classic definition of middle forces, yung mga middle class plus plus. Ngayon, hindi naman. Ang ibig ngayon ay meron kang Gen Z, meron kang millennials, no? Meron kang mga disgruntled BBM, meron kang mga disgruntled DDS, di ba? So meron kang mga church people na dati ay ayaw sa politika, ngayon ay namumulat sa politika. Sa ngayon, yan yung pwede kong tawagin na motive force for change. Ibig sabihin ng motive force, motibong puwersa na gugustuhin yung pagbabago dahil sa naranasan nating sobrang korupsyon, sobrang impunity, sobrang kabulukan ng ating sistema. Yan yung bago mong puwersa. Hindi lang yan middle forces. No? Medyo marami yan. From the church, from former unit team,
to former indifferent youth, no? Etc. etc. OFW, Mayroon na banal. Mayroon na ba sa atin ngayon na parang group o small group or small committee na nag-aasikaso niya na mag-arrive na tayo sa plano? well, Mayroon na meron mga nag-uusap-usap. Kailangan muna nilang mag-unite. Yung ibang strategy, pwede nang ayusin yan eh. Pero dapat muna, sino? Di ba? Yun ang hinihintay eh, attorney. Sino? Si attorney Enzo ba yan? Si Heidi Mendoza ba yan? Si Shelo Magno ba yan? Si Laila de Lima ba yan? Or yung mga dati ng very prominent national leaders natin na hindi ganun pa nag-i-scale up. Sabi Alam mo ni na, dating ano ibig sabihin, attorney? sabi ni dating Senador Sonny Trillanes nung nag-guest sa akin. Actually, kaya nga siya nag-guest sa akin. Gusto niyang ilinaw yung kasi nag-vlog ako, sabi ko, mukhang parang si Tory na yata ang ang parang pinapaboran ni ngayon, ni dating Senador Sonny Trillanes kaysa kay Risa. Nag-request sabi niya gusto niyang i-clarify 'yon. At ang clarification niya, sabi niya, hindi. Sabi niya, si Risa pa rin ang gusto niya. Kaya lang, sabi niya, mag-unite nga yung Marcos, yung administration, at saka itong itong Pinklawan at saka Middle Forces. Ang term niya is Middle Forces. Mag-unite sa isang common candidate. Ngayon, pag nag-unite, ang mga pwede dyan, si Lenny, si Risa, or si Bam, sa part naman ng Marcos, ng administration, pino-float nila si Torre at saka si Junvic, si Vince Dizon, yung mga ganun. So sabi niya, kung walang mapili ang kakamping, ang Middle Forces, mapipilitan yan. Siyempre, yung kandidato ng admin, pwedeng pag dyan, si Torre. So, kumbaga, hindi niya raw sinabi na si Torre yung niya, linalatag niya raw yung mga ang ibig sabihin ni Senator Trillanes, kung walang mag-i-scale up na leader ngayon, others will fill the vacuum. Like General Torre, like possibly Vince Dizon, John Vic Remulla, Erwin Tulfo, etc. Kung walang mag-fill ng vacuum, galing sa Pinklawan. Baka yun lang ang kanyang ibig sabihin. No? Yung mga posible. No? Dahil, power hates sa vacuum. Kailangan may pupuno niyan. Diba? Anong sasabihin mo doon sa mga OFW? Anong sasabihin mo sa mga Gen Z? Anong sasabihin mo sa mga millennials? No? Ito yung sitwasyon, ito yung galit, ito yung outrage, ito yung disenchantment, ito yung kanilang aspiration for change. Sino magdadala nun? Sino mag-harness ng outrage? Sino magdadala nung pangarap ng isang bagong kinabukasan, isang bagong Pilipinas? Yun yung hinahanap at hindi sa 2027 at 2028, ngayon. Oo, saka yan mahirap kang makipag-usap sa admin side kung tayo mismo yung Pinklawan at saka yung sinasabi mong sinasabi ni Trillanes na Middle Forces ay hindi malinaw rin. Sino ba sa inyo? Kailangan muna. Attorney, hindi siya necessarily a coalition. Hindi siya necessary na a political party lang. It doesn't necessarily mean a united front. No? Ang mahalaga, isa lang ang kandidato na tatapat kay Sara. Dahil alam naman na lahat na kung hindi isa ang lalaban, panalo si Sara. Alam naman ng lahat na kung manalo si Sara, existential, yung ating very existence ay nanganganib. Diba? Lahat ng mga anti-Duterte forces na magkakahiwalay, yung kanilang collective mortality, ang kanilang haharapin pag nanalo si Sara. Kaya hindi siya necessary na koalisyon. Dahil baka kasi mag-react yung mga base. Mag-react ang mga pink, mag-react ang mga loyalists. Kung ang tingin nila, ifo-formalize yan. Pwedeng informal,
pwedeng dotted lines, pwedeng hindi solid lines, no? Na magtutulungan pero hindi magsasama. Ano ang nakasanayan kasi ni Attorney Enzo, United Front Pwedeng hindi United Front, no? A united candidate. Parang kanya-kanyang kampanya. Halimbawa, sa side halimbawa ng administration, wala silang kandidatong presidente. Dadali nilang kandidatong presidente, yung kandidato ng Pinklawan at ng sinasabing mong middle forces. Sa part naman ng Pinklawan, walang kandidatong vice, pwedeng dadali naman yung kandidatong vice ng admin. Kumbaga, pero sa senador, may kanya-kanyang kandidato rin. Pwedeng Yes. ganun. Sa local, pwede mangyari, ang merong unity, yung president at saka vice. Di ba? At malamang, kung sino yung tatakbong presidente, hindi manggagaling sa kampo niya yung vice. Di ba? Para may value added. Dahil kung galing sa kampo niya, walang dagdag yon. Dahil kampo mo na yun Ikalawa, pwedeng hindi magsama sa isang slate na 12. Pero pwedeng, yung pupunuan namin 6 lang. O kayo, pupunuan nyo 4. O ito, 2. No? Merong understanding na hindi napupunuan yung 12. Pero hindi official coalition. So, ganun yung maraming iba't ibang possible permutations. Ang mahalaga, isang kandidato lang. At sa side din ng admin, malaman din nila ano ang play ng Pinklawan at ng mga forces natin. Tayo rin malaman din natin ano rin yung sa kanila. Kahit walang formal alliance, no? Yes. At pwede hindi naman truce, pero mag-tone down ng atake sa isa't isa. No, hindi naman truce, hindi naman official truce, pero babawasan mo dahil anong tawag diyan, attorney? The direction of the main blow. No? Yun yung may concessions. No? The direction of the main blow. No? Saka parang may concessions. Yun yung pwede. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.